ng ganyan. This is the Ankh. This is the Egyptian symbol of sex. The Egyptian symbol of fertility or sex orgies. It's called the Ankh. A-N-K-H. Another symbol is called from the $1 bill. Yung mata na may triangle na may mata. That is actually the eyes of Horus or the eyes of Isis. You will find it sa likuran ng $1 bill. Another one is called the 666. Another one is, you know what? Another one is, tama ba? You will find these symbols everywhere. Now, question, bakit kailangan maglagay ng symbol ng demonyo? Because ang mga symbol na yan ay doorway for their presence to come. Kasi ang demonyo is illegal on earth. Any spirit without a body on earth is illegal. Ulitin natin yun. Ulitin ko lang. Any spirit na walang katawan sa lupa is illegal. That's why Jesus Christ, the Son of God, has to bear a body. Because kung siya'y bababa without a body, He will become illegal. So lahat ng demonyo, kaya mga demonyo, gusto nilang pumasok sa tao. Kaya sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 10, ang mga tao daw na sumasamba sa Diyos-Diyosan ay hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, kundi sumasamba sa demonyo. Bakit? Sapat ang mga Diyos-Diyosan na sumasayaw mga Santo Niño at mga kung ano pa, may demonyo sa loob. Kasi ang Espiritu hindi illegal sa earth pag wala siyang body. Kaya ang demonyo hanap siya ng body. At pakinggan nyo, ang demonyo hindi pwedeng pumasok basta-basta. Kailangan pumayag ka at mag-provide ka ng pintuan. Kaya may symbol ang Diyos, fish. Bakit may symbol? Bakit may symbol ang ganito? Bakit may symbol ang Diyos? Bakit sa demonyo may mga symbol? Because it is a doorway. Ngayon, kung may bahay kayo sa Pilipinas, may ganyan, Chinese pampaswerte, ay nako, it's called pakwa. Ang pronunciation is pakwa. Hindi po yung pampaswerte, pintuan niya ng demonyo sa buhay niyo. Hello? Hello? See, you have to be, sabihin niyo, Pastor, lahat ba, obserbahan ko, kaya nga yung unang verse, binanatan ko, examine everything carefully. Kung nagagalit kayo sa akin, extreme ako, dahil lahat pinapa-examine ko, mag-alit kayo sa Bible, sunugin niyo yung page na yun, tanggalin niyo yung verse na yun. Because the Bible is always saying, examine everything carefully. Kaya ba? Kaya ba? Pwede ba? Gusto ba? Hindi nito ha. Isa pa sa pinagkagawa ng tao ngayon ay naglalagay ng ano-anong hikaw. It's called body piercing. Sa Pilipinas, ang body piercing, minakita pa ako may tunnel. Yung butas yung dito. Tapos ang laki-laki, kahit bullet train, kahit doon. Nakita nyo mga kapatid, di ba? Ang laki-laki, called tunnel. But you know mo, bakit ka merong ganyan? Ang sasabihin nila, fashion. Tama? Fashion lang. Pero ang pinagmula ng body piercing ay ancient. Ang pinagmula ng body piercing ay sa Thailand. Sa Thailand, mayroong isang festival sa Phuket, Thailand. Ang tawag ay Body Piercing Festival. Ang mga tao naglalagay ng kung ano sa katawan nila. Bakit? Sa kanilang paniniwala, pag naglagay ka ng mga hikaw, ikaw ay, mga kapatid, kasapihan ng kapangyarihan. Hello? Ano yun? Katulad dito. Katulad dito. Katulad dito. At katulad dito. Ang nakikita ninyo ay hikaw na tinubuan ng mukha. Let me give you a theological, biblical accuracy. Dalawa lang ang pinapayagan ng Bible na maghikaw. Dalawa lang. One, babae. Number two, lalaki. As long na siya ay slave. Ganito yan. June. Halimbawa si June ay isang slave in the ancient times. Nabili ko siya sa market na napakamahal na 1 yen. Mahal. Mahal. May tatawad pa ba? Going. Ginagawa niya ba? Ang pag nabili ko siya, hindi pa sapat yun. Ang gagawin ko sa kanya, dadalhin ko siya somewhere sa bakod ng bahay namin. Tapos, papako ko yung tenga niya. Pag pinako ko yung tenga niya, di butas to. Ang lahat ng mga master nun may singsing. Yung singsing na yung kinakabit sa tenga.
Ibig sabihin, lahat na makakita kay June, walang pwedeng magmay-ari. Akin siya. Kaya noon, pag may hikaw ang lalaki, slave ka. Uy! Ngayon, hindi passion. Tatanungin ko yung mga lalaking may hikaw, kanino ka slave? Sino master mo? Some people, may nakita pa ako mga Christians kasi ginagaya ang Hillsong, may mga hikaw dito. Hikaw na rin sila. Hello! Nanonood kami sa mga kahit mga Kristiyano mga nagko-concerts. I'm sorry, mga Planet Shakers. Makadumi mga hikaw, etc. Kaya ka ng kaya din, you don't know what they're doing. Ang sabihin nyo, kultura yun. Kultura? Am I stirring you up? Am I making you angry? Good. Uy! Because kung di nyo to alam, anong problema kayo sa anak nyo? At problema kayo sa anak nyo. Kung ikaw hindi ka na siguro maghihikaw, pero anak mo, one of this day. Tuloy pa natin. Isa pa sa problema ng mga maraming tao ginagawa, it's called tattoo. Di ba kung ano pinagagawa sa katawan? Di ba? Pangalan ng girlfriend niya, Ana Mara Clara. Present. Aguilar, Bubrik, Daga. Tanungin mo para saan? Expression. It's artistic. It's an expression of art. Meron ako isang documentary film mula sa Discovery Channel, Tattoo. Body arts, tawag nila, body art. Alam ba nyo ng tattoo pala nakaka-addict? Alam nyo ba siya nakaka-addict? Ito daw kasi yun eh. Pakinggan nyo mo dito ha. Pag nagpapatattoo pala masakit. Ang pinakamasarap na doon pag nawawala ang sakit. Yun daw nakaka-addict. Yung bang ang adrenaline, pag nawawala, the next time they will go again. Magpapatattoo na naman. Just to feel good. But the Bible, ang tattoo, is different. According to the book of Leviticus, chapter 19, verse 28, do not cut your bodies for the dead, and do not mark your skin with tattoos. I am the Lord. Ang tattoo sa Bible is worship of the dead. Amen. Kaya si Pacquiao nagpabura eh. Nagpabura. Hoy! Amen! Pastor, anong gagawin ko? Puro tattoo ako. Wala akong pambura. Maligo ka sa bleach. Clorox. Pero isang pastor sa Pilipinas, may tattoo ka na. Para maging redeemed daw, lagyan mo ng Jesus. Nagpatattoo ka ulit. Ulo ko. People don't understand. Paano kung may tattoo ka na, anong gagawin mo? You ask your pastor, you pray that the curse of the tattoo will be broken. Amen. Unless you're so super duper rich as Manny Pacquiao, you can erase it. But right now, may mga lumalabas na pang erase. Right now. I don't know if it's now available in Japan or in America. Pero ngayon may mga lumalabas na. Why not? Pero kung hindi nyo talaga kaya, ask God to break that curse. And let God anoint you and let God empower you to break that curse. Amen. Now, why am I telling you this? Ito po ay rise of the wickedness. At nakikita nyo po ito at present nowadays. The question is this, Church, what are we doing? Honestly, we are losing the next generation. Pumunta kayo sa Pilipinas, magugulat kayo, maraming young people, alam po ba ninyo ngayon sa buong mundo, that 65% of the world's population ay young? Ibig sabihin na mga matatanda, mamamatay na. Kaya kung may matatandang miyembro sa church, bayaan nyo na, uuwi din yan. Ano na ibig sabihin? What is my point? But we have to save the next generation. We have to save the next generation. We have to redeem. We have to teach them. We have to really salvage them. The word salvage them, hindi po salvage magpatay. Word salvage from the word salvation means we have to save them from the hands of the enemy. Pero, hindi nakukuha yan ng basta-basta lang. Sabi ni Pastor Ray, mga kapatid, ang warfare ay nasa heavenlies. Alam niyo yung eagle, tama? Ang eagle may primary na kalaban, may primordial na kalaban siya. Ano yun? Snake. Paano pinapatay ng eagle ang snake? Hindi niya pinapatay sa ground. Gagawin niya, dadagitin niya ang snake, dadalhin niya sa air. Pag niya sa air, bibitawan niya. Pag bibitawan niya, ang snake kasi walang balance. Mawalan siya ng grip. Pag nawalan siya ng grip, humihina siya, tsaka niya papatayin. Ang pagpatay sa taas, hindi sa ground.
Hello? Kaya kahit batukan mo anak mo, matigas ang ulo, anak, matigas ang ulo, matigas ang ulo. Matigas pa rin ang ulo. Minsan may nagsabi sa akin, Pastor, pwede mo pag-pray mo yung asawa ko. Bakit? Kasi ganito, ganyan, ilasinggero, sabungero, babaero, lakiero. Sabi ko, ano gusto mo pray natin? Kunin na ba ng Diyos? By the way, yung word na kunin ni Lord, no? Kinuha ni Lord. Huwag niyong sinasabi yung lagi yung term na yun. Kasi lagi pag may namamatay, kinuha ni Lord. Kaya pag may namatay, primary suspect si Lord. Buti pa, pinauwi ni Lord. Pero yung bakit pag may mamamatay, si Lord ang... Hello? Sinadya pa ba kaya? Nabuhay niyo, ganito ha. Hindi sabi ko, anong gusto mong prayer natin sa asawa mo? Sabi niya, bahala na ho kayo, Pastor. Sabi ko, Lord, I pray for her husband. At Lord, sila ang prayer ko, pakialaman mo ang asawa niya. Wala na kayo mag-pray, pakialaman mo. Alam niyo, one day after, na-aksidente yung asawa. Tapos sumalapit, Pastor, ito niya ang prayer mo. Pinakialaman ni Lord. Putol pa! Sa motor, sa Pilipinas, putol! Alam niyo, nung gumaling, nakatinan church. Nakialam si Lord. May asawa kang pasaway. Sabi mo, Lord, pakialaman mo na. At kung ano pa mangyari, bahala ka na. Basta ang mahalaga, makilala ka. Okay na sa akin yung pakialaman mo. Yung prayer ng mga religious, Lord, baguhin mo siya. Pakialaman ng Diyos. At ikaw, handa ka pang pakialaman ng Diyos. Wala. Sabihin mo nga sa katabi mo, hawakan mo sa kamay, papakialaman ka ni Lord mula sa araw na ito. Ako, ayaw na masalita. Alam nyo, kanina doon ako habang natuturo si Pastor Ray, si Pastor Luis Mael. Actually, in-edit ko yan because I don't have much time. Hello? Did you make something tonight? Pero mas marami akong tinanggal kasi because I have videos, another one. Don't have time. Kasi isa lang naman ang gusto ko malaman nyo, these are the works of the devil. At dapat alam nyo kung ano naman ginagawa ng Diyos. Church, it's about time to get serious with your relationship with God. Church, it's about time for you ayusin mong buhay mo kay Lord. Ayusin mo siya. Choice mo yan. Pero hindi lang yung choice, kailangan mo magdesisyon. Alam nyo ba na ang choice ay iba sa decision? Choice is different from decide. Choose is different from decide. Everybody say choose. Everybody say decide. Anong kaibahan maliban sa spelling? Ito po yan. Ang choose, ito. Namili ka. Ngayon pwede yan, bukas hindi. Ang decide, iba. Ito. Ang decide came from the Anglo-Saxon word, two words, de at saka side. Yung de, means to, T-O. Yung side means kill. Kaya may suicide. Insecticide. So yung decide means to kill. Pastor, anong kinalaman ng decide means to kill? Ito yun. Kasi ang choice pwedeng siya. Ay, wag na, siya. Pero pag ang decide ganito, marami kang pinamimilian, pinatay mo yung isang logic, pinatay mo to, at sinabi mo, ito na talaga. Many Christians, they choose, but they don't decide. They choose this church, but they don't decide to be a son and a disciple to this church. Kaya pag nagalit sa pastor, lipat na naman sa kabilang church. Sa Pilipinas, uso-uso ang mga tipako. Anong pinipili? Malaki yung church, mayaman, doon tayo, CCF, BCF, lahat ng F. Malaki yung church, doon tayo pumunta, malaki. Aircon doon, aircon, maganda, ilaw. Maniwala po kayo. Why? Because they choose, but they never decide. Let me show to you, and I'll be closing. Are you listening to me? And I will ask Pastor Boy to help us in worship. And both of them. Are you listening to me? Sabi mo nga sa katabi mo, pagkatapos ito, you're a changed person. Let me close by showing you simple pictures. Amen? Amen. Kilala ninyo ang lalaking ito.
John Lennon. John Lennon. I think John John Lennon. Lennon version here. Many years ago, some years before, during his interview with an American magazine, he said, when John Lennon was interviewed, he said these words: Christianity will end, it will disappear. I don't have to argue about that. I am certain. Mamamatay ang Kristyanismo, sigurado ako. Hindi pa siya tapos. Sinabi pa niya sa interview, Jesus was okay, but his messages were too simple. Today, we are more famous than him. Sinabi niya ito na 1966. He chose, he decided, I am more powerful than Jesus. After 8 years, something happened to John Lennon. Lennon, after saying that the Beatles were more famous than Jesus Christ, was shot 6 times. After 8 years, binaril siya, i-assassinate siya at siya'y namatay. Tanong, kilala pa ba ang Beatles ngayon? Kilala pa! Pero hindi na sikat. Pero si Jesus, sikat pa rin hanggang ngayon. Why? He made the choice. Ito, kilala niyo, ang pangalan niya na si Tancredo Neves, presidente ng Brazil. Some years during the presidential campaign, he said, if he got 500,000 votes from his party, not even God would remove him from presidency. Sabi niya, pa nagkaroon ng 500,000 votes, kahit ang Diyos, hindi ako kahit tagalin ng presidente. He decided and made a choice. Ano sinabi niya? Sure, he got the votes, but he got sick a day before being made president. Then he died. Nakuha ba niya ang 500,000 votes? Yes! Pero bago siya gawing presidente ng Brazil, nagkasakit siya 1 day before he died. He made the choice. Ito, kilala niyo? Si Marilyn Monroe. Si Marilyn Monroe, alam niyo ang history niyan? Itong matindi. Si Marilyn Monroe was visited by Billy Graham during a presentation of the show. Who's Billy Graham anyway? To the young generation, probably you don't know Billy Graham. Billy Graham is one of the most respected pastor in the world. Matanda na po siya. Binisita siya sa show ni Billy Graham. Are you listening to me? At ito sabi niya, he said that the Spirit of God has sent him to preach to her. After hearing what the preacher had to say, she said, I don't need Jesus. Imagine yung pinadala siya ng Diyos si Billy Graham para sa show. Pagkatapos ang sabi, you need Jesus. At ang sabi ni Marilyn Monroe, I don't need Jesus. She made a choice and decided. Ano nangyari? What happened? A week later, she was found dead in her apartment. Sayang! Kaya pa na nagpadala ang Diyos ng man of God. Kasi alam ng Diyos, 1 linggo mula sa show na yun, mamamatay siya. Kaya hindi ako naniniwala na ang nangyayari sa iyo aksidente or insidente. Ang nangyayari sa iyo ay plano ng Diyos. Malay mo kaya ka nandito, alam ng Diyos na nangyayari sa iyo. Kaya kahit napakalayo nakarating ka dito, because God has a plan and a purpose for you. Ito, kilala niyo? Si Bon Scott ay isang ex-vocalist ng bandang AC/DC. Noong 1979, ang AC/DC is hindi alternating current direct current. Ang ibig sabihin ng bandang AC/DC is After Christ, a Devil Comes. Pero isang kanta ng pamagat ay Highway to Hell. Alam niyo yun? I'm going highway to hell. Oh yeah! Yung Ghost Rider na film, yan ang main theme song. Soundtrack, I'm going highway to hell. At ang sabi ng kanta, don't stop me, I'm going down all the way down to the highway to hell. Huwag daw siyang pigilin, he's going to hell. He made the choice. Ito yung nangyari. On the 19th of February 1980, Bon Scott was found dead. He has been choked by his own vomit. Natagpuan siya after 8 months. After 8 months, sabihin niya, I'm going down all the way to the highway to hell. Siya ay namatay. Nabilaukan siya, nabulan siya sa sariling suka. Tatanungin ko yun, sino ito naranasan ng magsuka? Masarap ba magsuka? Kaya ka nagsusuka, merong natural reaction ng stomach mo para tanggalin yung toxin. Tama? Nasubukan niyo na ba magsuka? Gusto lang ito. Gusto niyo. Bigla niyong nalalun. Sarap no? Sarap. Asin-asin. Diba? What happened? Sumuka siya. Pero dapat susuka siya. Pagsuka niya, nag-stuck. And he died. Kaya ngayon, nandun siya, kumakanta talaga, highway to hell. Why? He made a choice.
Last illustration. Ready? Sabi mo sa katabi mo, hold on to your seat. Ito, kilala nyo? Hindi. Kasi picture yun. In 2005, Campinas, Brazil, there was a group of friends drunk to pick up their friend, also a drunk lady. Bigyan ko ng picture, no? Itong background nito. Yung mga kaibigang lasing, pinik up yung kabarkadang lasing sa Brazil. Babae. Yung nanay niya, Kristiyano. Ito ang sinabi. The mother accompanied her to the car, yung anak niyang lasing, and was so worried about the drunkenness of her friends. And she said to the daughter holding her hand, who was already seated in the car. Sinamahan niya anak niya kasi lasing. Ito ang sabi ng mother, my daughter, go with God and may He protect you. Anak, sumama ka sa Diyos at iingatan ka niya. Sandali, parang may mali. Basahin niyo sinabi. Di ba parang mali? Etong mali, parang mali, parang mali, parang lang. Di ba tayo pag may alis, may God be with you? Pero ito sabi niya, yung sinabing may God be with you, sabi niya, be with God. Hindi ka samahan ng Diyos, sumama ka sa Diyos. Sabi niya, sumahan mo ang Diyos at iingatan ka niya. Kita niyo ang sagot ng anak na babae. She responded, only if He or God travels in the trunk. Because inside here, we're already full. Sabi niya, kung ang Diyos sumasakay sa trunk, ang kotse ay may trunk. Nilalagyan ng maleta, lagyan ng bagahe, lagyan ng spare tire. Sabi ng batang babae, kung ang Diyos sumasakay sa trunk, dito sa loob, puno na kami. It means, hindi siya welcome sa loob ng kotse, sa likod na lang siya. She decided, she made the choice. Are you ready? Sabi mo sa katabi mo, tumayo sana balahibo mo. Hours later, news came by that they have been involved in a fatal car accident. Everyone died. The car could not be recognized what type of car it has been, but surprisingly, the trunk was intact. Hours later, namatay sila. Head-on collision sa isang truck. Hindi makilala ng mga pulis yung patay, wasak-wasak, patay lahat. At hindi makilala kung ano yung brand o tatak or yung kotse. Pero nagtataka mga pulis, yung likuran, buo pa din. At ito pang matindi, sabihin mo sa katabi mo, kilabutan ka sana. Listen to me. The police said that there was no way that the trunk could have remained intact. To their surprise, inside the trunk was a crate of eggs. None was broken. Hindi makapaniwala mga pulis, buo pang trunk. Pagbukas sila ng trunk, may mga itlog. Wala ni isang man na basag. Totoo nga, sumakay na ang Diyos. Ladies and gentlemen, kapag sinabi ng Diyos, pagpapalain kita, gagawin niya. Kapag sinabi ng Diyos, sasamahan kita, gagawin niya. Kapag sinabi ng Diyos, iligtas kita at iligtas kong pamilya mo, gagawin niya. Because my God is a God that fulfills His promise. Kailangan sumama. Dati-dati may nakasulat na signboard, nakalagay, Jesus is coming. Are you ready? Yung makikita ko yung signboard na yun, sabi ko, panakot itong signboard na ito. Nakikita niyo, di ba natin? Jesus is coming. Are you ready? Ako pinalitan ko. Jesus is ready. Are you coming? Let's worship God today, Pastor Boy. Stand up on your feet. Stand up.